Hi, welcome back to my Green Studio channel. So here's my next video. I know that you wait for a long time, so I just been busy for the past few weeks. But before that, let's watch first this featured video about gumamela plants and its importance to the ecosystem. Gumamela is a Filipino term for the flower hibiscus, and the generic name is derived from the Greek word hibiscus. The leaves are alternate, often with toothed or lobed margin, and the flowers are large, trumpet shape with 5 or more petals, color with white, pink, red, blue, orange, peach, yellow, or purple, and from 4 to 18 cm broad. In India, the red hibiscus is the flower of the Hindu goddess named Kali. In the Philippines, it is always part of backyard garden and festivals. And in the Pacific Island, women usually use it as a hair ornament. It is also associated with the Hawaiian culture and the Aloha spirit, which celebrate love, happiness, and peace. Hibiscus is the national symbol of Haiti and the national flower of nations like Solomon Islands, South Korea, Malaysia, and state flower of Hawaii. While other flower has a mesmerizing aroma, hibiscus doesn't have. It has a bland scent. It is a kind of flower that has many medicinal uses. It was proven to treat a variety of conditions like fevers, coughs, colds, and digestive issues. The flowers are also edible and used as tea, jam, or salad. It is also beneficial to the ecosystem by attracting insects and providing food. And that answered the question kung bakit hindi mabango ang gumamela dahil marami itong silbi. Ang tampok sa ating kwento ngayon ay tungkol sa pinagpipitagang aktres at isa sa mga haligi ng industriya ng showbiz. Siya ay walang iba kundi si Mila Del Sol. Tumagal ang kanyang karera sa showbiz sa loob ng 7 dekada at nakilala rin siya bilang isang magaling na negosyante at pilantropo. Ang kanyang tunay na pangalan ay Clarita Villarba Rivera. Ipinanganak siya noong May 12, 1923 sa Tondo, Manila sa Mary Johnston Hospital. Ang kanyang ama na si Amado Rivera ay isang empleyado ng Internal Revenue Service sa araw at nagpa-part-time na waiter sa gabi sa Santa Ana Cabaret. Cabaret, so old school, no? Ngayon, ano ba tawag doon? Beer house? Ang kanya namang ina ay si Lorenza Villarva at isang simpleng may bahay. Taga Batangas si Amado at dito sila nagtagpo ni Lorenza nang dumalaw ito mula sa Mindoro. So ang Mindoro, no, port to Batangas Port, 1 ride away lang ng Roro ngayon. Pero siguro nung unang panahon na yun may barko na dala ng mga Amerikano. 8 silang magkakapatid, ngunit namatay ang isang kapatid nila Mila noong maliit pa ito. Nag-aral ng elementarya si Mila sa Malati Primary School at San Andres Elementary School sa Maynila. Nag-high school naman siya sa Intramuros Intermediate School, ngunit hindi niya ito natapos dahil kailangan niyang magtrabaho agad sa edad na 12 years old. But lo and behold, binalikan po ni Mila ang kanyang pag-aaral later in life nang sumikat na siya at magkapera. In fact, pumasok pa siya sa isang prestihiyosong universidad sa Quezon City, ang Ateneo de Manila University, at pag-usapan po natin ito mamaya. Ang nakakatandang kapatid ni Mila na si Sofia ang unang sumabak sa pag-aartista na may screen name na Gloria Imperial. Hindi tumagal si Gloria sa showbiz dahil nag-asawa agad ito, kaya sumunod naman ang isa pang ate ni Mila na si Adela. Binigyan naman ng screen name na Gia Imperial si Adela Rivera. Noong time na yon ay kontento naman si Mila na maging alalay ng kanyang ate na siyang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. However, Mila destined to be in front of the camera too.
She made her big screen debut in Nasaan Ka Irog noong 1937 at the age of 14 years old. Maliit lamang ang kanyang role dito at pinagbidahan ito ni Tito Arevalo, Elsa Oria at Angel Esmeralda. Nakagawa pa siya ng ibang mga pelikula kung saan maliit lamang ang kanyang role o extra lamang siya. Ito ay Ang Hatol ng Mataas na Hari, Mariang Alimango at Ang Maya. Ang pelikula Ang Maya ay nakasama niya dito si Fernando Poe Sr. at napanood ito ng LVN Pictures President na si Doña Sisang de Leon at napansin niya ang galing dito ni Mila Del Sol. Taong 1938, sa edad na 15 taon ay kinuha siyang contract star ng LVN Pictures. She gained fame in her first lead role in the 1939 film Giliw Ko. Ayaw sana siyang i-cast sa pelikulang ito ng direktor na si Carlos Vander Tolosa na siyang nagsulat ng kwento. Si Direk Carlos din ang nag-produce nito, ngunit ang LVN Pictures ang gumastos at nag-distribute ng pelikula. Ang gamit pang pangalan ni Mila dito ay ang tunay niyang pangalan na Clarita Villarba. Ang rason ni Direk Carlos dahil ayaw niya kay Mila nung time na yun dahil napakabata pa nito, ngunit pinilit ni Doña Sisang na siya talaga ang magbida. Ayon kay Direk Carlos ay isang himala kapag si Mila ay nasa set dahil kahit makulimlim ang panahon, pag dumating si Mila sa shooting ay biglang liliwanag, lalabas ang araw. Kaya binigyan siya ng screen name ni Direk na Mila Del Sol. I think it's a Spanish, Del Sol is a Spanish name for sunshine. Nakasama niya dito sa pelikula sina Fernando Poe Sr. at Mona Lisa. Kumita ng malaki ang pelikula at pinarangalan pa ito ng Pangulo ng taon na iyon na si President Manuel L. Quezon. Nakagawa siya ng 12 pelikula sa LVN Pictures bago dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isa na dito ang Sawing Gantimpala na ipinalabas noong 1940. Ito ay base sa isang kanta na sinulat ni First Lady Aurora Quezon para kay Mila. Nakasama din siya sa cast ng first local movie partially filmed in color na Ibong Adarna noong 1941. LVN stopped film production during World War II when the Philippines was occupied by Japan. Of course, not only LVN Pictures but other movie outfit as well. During the war, nag-volunteer si Mila sa Red Cross at bumibisita sa mga prisoner of war camps kasama ang Blue Ladies Group ng Philippine film industry. Taong 1943, kasagsagan ng World War II ay nagpakasal si Mila sa isang mayamang binata mula sa mga negosyanteng angkan sa edad na 20 years old. Sino bang unang nakabihag ng puso ni Mila Del Sol? Fernando Tambunting pursued Mila with lavish gifts and fine dining dates. Wow! Sounds familiar, no? Nakikita natin siya sa mga dinadaanan natin sa palengke, kung saan-saan sa kalsada. So, Tambunting is a pawn shop, a household name para dun sa kailangan magsanla ng mga lahas or any valuable things kung short sa cash. Dahil may digmaan dito sa bansa nung time na yon at napakayaman naman ng mga Tambunting, of course ginto ang negosyo nila, ay sa Amerika sila ikinasal ni Mila. Nagkaroon sila ng 2 anak na si Jesus or Sunny at si Ellen Tambunting. Ang unang apo ni Mila na si Gus Tambunting ay naging City Vice Mayor ng Parañaque at later on ay naging congressman ng 2nd District recently. Pagkatapos lumaya ng bansa noong 1946 ay muling naging aktibo si Mila sa paggawa ng mga pelikula. Ang unang pelikulang ginawa ng LVN Pictures ay may pamagat na Orasang Ginto at pinagbidahan ito ni Mila. Ang isa pang markadong pelikula na ginawa niya ay may pamagat na Garrison noong 1946, which recounted atrocities committed by the Imperial Japanese Army in the Philippines during the war. Mila was a bankable actress at sunod-sunod ang paggawa niya ng mga pelikula and it takes a toll on her marriage life. Taong 1948, after merely 5 years of marriage,
Pumuntang Amerika si Mila upang idiborsyo sa Fernando Tambunting. Pagkatapos ng diborsyo ay itinuon ni Mila ang kanyang buhay sa kanyang karera at nakasama niya ang mga sikat na leading man nung panahon na yun, kagaya nila Eli Ramos, Fernando Poe Sr., Armando Goyena, Jose Padilla Jr., Fred Cortez, Rogelio de la Rosa, Jaime de la Rosa at Leopoldo Salcedo. Naidirect naman siya ng mga pinagpipitagang direktor kagaya nila Carlos Tolosa, Manuel Conde, Lamberto Avellana, Manuel Silos, Gregorio Fernandez, Gerardo de Leon, Vicente Salombides at Emmanuel Borlaza. Narito naman ang mga pelikulang nagawa ni Mila mula 1938 hanggang 1952 ayon sa imdb.com. 1938 ang Maya, Hatol ng Mataas na Langit, at Mariang Alimango. 1939, Giliw Ko. 1940, Hall, Prinsesa ng Kumintang, Sawing Gantimpala, Maginoong Takas, at Nag-iisang Sangla. 1941, Anghilita, Hiyas ng Dagat, Rosalinda, Villa Hermosa, Ararong Ginto, at Ibong Adarna. 1942, Caviteño, at ito ang huling pelikulang na ipalabas at dumating na nga ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sunod ay 1946 na, ang Orasang Ginto, Garrison 13, Alaala Kita, Dalawang Daigdig, at ang Prinsipeng Hindi Tumatawa. 1947, Maling Akala, Violeta, Binatang Taring, Sangiti Mo Lamang, Romansa, at Sarong Banggi. 1948, Malaya, Mutya sa Gubat. 1949, Hiyas ng Pamilihan, Kuba sa Quiapo, Lupang Pangako, Batalyong 13, Don Juan Tinyoso, at Milyonarya. 1950, Nono sa Punso, Dayang-Dayang, In Despair, at Tatlong Limbas. 1951, Reyna Elena, at Anak ng Pulubi. 1952, Romansa sa Nayon, at Haring Solomon at Reyna Sheba. Taong 1953 ay pansamantalang iniwan ni Mila ang showbiz at nanirahan muna sila ng kanyang mga anak sa Amerika, at ito ay dahil na rin nakatagpo siya ng bagong pag-ibig pagkatapos ng kanyang diborsyo kay Fernando Tambunting. After her divorce, no sooner, she met a handsome American, a Texan guy named Alonzo Young. Umattend ito ng party na hinost ni Benigno Aquino Jr. nung time na yon. Nandito pa sila sa Pilipinas. And Alonzo Young was sent to the country by the US government to work in Manila as officer of the Philippine War Damage Committee. Mila and Alonzo had a whirlwind love affair, ika nga, because after only 19 days after they met, they already plunged into marriage. Wow, ang bilis ha. So ayon, they decided to go to America para magpakasal at doon bumuo ng pamilya. Itinuloy din ni Mila ang kanyang pag-aaral. So when you remember, I said earlier na hindi niya natapos ang high school dito sa Pilipinas nang nag-artista na siya. So nung nasa Amerika na siya ay itinuloy niya ang kanyang high school sa Hollywood High School sa California. At pagkatapos niya ng high school ay nag-aral din siya doon ng college sa Los Angeles City College. You know what, I really admire this kind of people na kahit successful sila, still binalikan pa rin nila ang kanilang pag-aaral. Nandun kasi yung fulfillment. Nagkaroon sila ng 2 anak ni Alonzo. They had 2 daughters, si Melita Jean or Bani ang palayaw, at Melissa na Peachy naman ang palayaw. But just what happened to her first love, her second marriage didn't last long.
Nagdiborsyo din sila ni Alonso at wala tayong nakuhang impormasyon kung kailan ito nangyari. So taong 1957 ay may isang pelikulang nagawa at pinalabas si Mila. Ito ay ang Escapade in Japan. So by the way, ang kanilang anak ni Alonso na panganay na si Jean Yang or Bunny ay naging popular na TV host later on noong 70s dito sa Pilipinas sa isang game show na Spin a Win. Ang anak naman nilang si Peachy ay pumanaw noong 2005 at ito ay may dalawang anak na naiwan na sumikat ding musician, sina Ira at Jen Cruz. So I think very familiar si Ira Cruz, no? Nang maghiwalay sila ni Alonso ay tumira muna si Mila kasama ang mga anak sa Europe bago bumalik sa Pilipinas upang balikan ang kanyang karera sa showbiz. 2 pelikula agad ang nagawa niya ng taong iyon, ang Pakipot at Tatlong Magdalena. Gumanap din siya sa isang sikat na TV series nung panahon na yon, ang Problema Mo Na Yan. Noong 60s din, ang kanilang bunsong kapatid na si Dudes Rivera ay naging news anchor ng Big News ng ABC5 or TV5 Today at sa news break ng ABS-CBN noong dekada 60. Mila also appeared in a 1961 Hollywood film entitled Espionage Far East na dinirect ni Ted Post kasama sina Gerardo de Leon at Eddie Romero. Kasama din dito sa pelikula sina Leopoldo Salcedo, Shirley Gorospe, Manuel Conde at Vic Diaz. Taong 1964 ay pinasok na rin ni Mila ang pagninegosyo. Mila founded the Superior Maintenance Services, which employed over 100,000 people and continues to be managed by her grandchildren for more than 50 years up to today. She pioneered the maintenance service industry in the country, and not just that, Mila also took business course at Ateneo de Manila University. Another wow, Mila. As she aged ay aktibo pa rin siya sa paggawa ng mga pelikula at nakasama niya ang mga naging superstar ng henerasyon na iyon lalo na noong 70s at 80s. So, she played mother to Vilma Santos in Pablo Santiago's action romance, Bato sa Buhangin noong 1976. Nakasama din niya ang anak ng isa sa mga naging leading man niya noon, na si Fernando Poe Sr. at ito ay walang iba kundi si FPJ or si The King. Nakasama din niya ang megastar na si Sharon Cuneta sa pelikula ni Emmanuel Borlaza na Kahit Wala Ka Na noong 1989. Ang kanyang mga naging leading man noon ay mga sikat na heartthrob gaya ni Ellie Ramos, Fernando Poe Sr., Armando Goyena, Jose Padilla Jr., Fred Cortez, Rogelio de la Rosa, Jaime de la Rosa, at Leopoldo Salcedo. After her 2 failed marriages ay muling umibig si Mila sa ikatlong pagkakataon sa kanyang isang naging direktor, ang late national artist for film na si Eddie Romero. Inilihim muna nila ito at nagkaroon sila ng 2 anak na may palayaw na Dinky at Doodle. I think ang isa ay si Joey Romero na lately ay naging director din. Doon niya pinanganak sa Amerika at pinalaki ang kanyang mga anak. Narito naman ang mga piling-pelikula ni Mila mula 1960 hanggang 1989. Actually, hindi po ito kompleto. Ito lang yung mga remarkable movies niya. 1960, Pakipot at Tatlong Magdalena. 1961, Espionage Far East. 1962, Santa Clarang Pinong-Pino. 1969, Young Girl. 1974, Batyat Palo-Palo. 1976, Bato sa Buhangin. At 1989, Kahit Wala Ka Na. Ang mga TV program naman na ginampanan niya ay ang Counter Thrust, Rawhide, Silent Service, Problema Mo Na Yan, Talagang Ganyan na kung saan nakasama niya dito sina Leopoldo Salcedo, Dindo Fernando at Jean Yang, yung kanyang anak. At ang kanyang huling public appearance ay sa teleserye ng ABS-CBN na Rosalca noong 2010.
In 1993, Mila was the recipient of the Lifetime Achievement Award given by Metro Manila Film Festival. And in 2013, binigyan din siya ng Lifetime Achievement Award ng Gawad Urian. In December 2014, Congress honored Mila Del Sol for her contribution to the movie industry and to Philippine society in general. The resolution said in part that Miss Mila Del Sol proved that poverty should not be a hindrance but an inspiration to improve one's status in life, and that her business and various foundations that employ and extend benefits to those who are in need have lessened life and proof of Mila's unwavering commitment to contribute to the country. In June 2015, Mila was honored by the House of Representatives for her contribution to the local film industry. As a longtime Marian devotee, Mila Del Sol attributed her long life to constant prayers. She prayed fervently to the Mother of Perpetual Hope, and she lived a full life until she was 97 years old. Another wow, sana all. She has been cared for by her eldest son, Sani Tambunting, and his wife, Tere, at their residence in Southwoods, Laguna, where he passed away peacefully at 1 a.m. That was on November 10, 2020. She was survived by her 4 remaining children, Sani Tambunting, Jean Yang, Ansel Romero, and Leo or Joey Romero. Her eldest son said, "My mom died a happy woman, no pain, no machine, no oxygen." He also recounted how her mom smiled and nodded when he told her he just watched the restored version of her vintage movie, Ibong Adarna. Her grandson, Congressman Gas Tambunting of Parañaque, said, "Lola Mila rise from poverty of her younger years to become the queen of the golden age of Philippine cinema. More than anything, Lulay was a loving mother, grandmother, and a great-grandmother." Mila was cremated at inihatid siya sa huling hantungan ng kanyang mga mahal sa buhay sa Loyola Memorial Park sa Sucat, Parañaque City. Mila Del Sol bridged several eras of Philippine cinema. She chaired the Pag-asa ng Kabataan Foundation that provides scholarships to indigent youth and affordable housing to the elderly. The Mila Del Sol and Eddie Romero Fund for Community Development supports non-profits and non-government organizations focused on local improvement. Mila was also an active member or officer of several philanthropic organizations including Lions Club, Mowel Fund, the Philippine National Red Cross, and Rotary Club. Pamangkin naman ni Mila ang mayor ng Muntinlupa na si Ignacio Bonye at ang Gen X star na sumikat noong 90s na si Juan Migbondok ay apo niya sa kanyang kapatid na si Amado Rivera. Mila was considered as the matriarch of the family. Although mas naunang naging artista ang kanyang mga kapatid, pero Mila proved her longevity and superstar status in the movie industry. Truly, Mila Del Sol embodies a Cinderella story from impoverished community in Tondo into a luxurious life of showbiz, business empire, and the legacy she left as one of the pillars of the golden age of Philippine cinema. Indeed, poverty is not really the hindrance to succeed in life. What we do in our life and our character does. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.